나를 힘들게 하고 시간 속에 Mami? Mami? Wala po ba kayong balak makipag-usap sa akin? Pagbuksan niyo naman ako ng pinto. Mami, gusto ko lang pong maikasal kay Aldwin na may basbas niyo. Pakiusap naman po, huwag niyong gawin to sa akin, Mami. Mami, kahit na ano pang mangyari, itutuloy ko ang kasal namin ni Aldwin. Kailangan niyo pong intindihin yon. Itutuloy mo kahit ikamatay ng nanay mo? Mami naman. Sino ba may sabing magpakasal ka? Pero wala pong ginawang masama si Aldwin. Ano bang naging kasalanan niya para magkaganyan kayo sa kanya? Kayo kaya ang tumayo sa kalagayan niya. Pero hindi mo na mababago ang katotohanan. Si Aldwin Park ay anak na isang manggagamit, bastos at mapagpanggap na babae. Si Aldwin pong pakakasalan ko, Mami, at hindi naman pong magulang niya. Bakit ba kasi siya nadadamay dito? Di ba kaya nga po kayo pumayag dun sa kasal namin dahil mabuting lalaki si Aldwin? Huwag ka magpakatanga, Andrea. Kapag ikinasal ka, magiging miserable lang ang buhay mo dahil sa pamilya niya. Miserable na kung miserable. Mami, magpapakasal pa rin ako kay Aldwin. Kanya ka na ba talaga katigas, Andrea? I'm sorry po, Mami. Ay, Diyos ko. Hoy, Andrea! Hindi ako makapaniwala sa kanya. Ay. Sweetie, ready ka na? Hindi mo naman kailangan mag-makeup pa. Maganda ka na kasi, no? Ay, sabi mo, pag mahirap, dapat mag-ayos para malimusan. Kailangan mo kang maganda sa harap ni Pilita. Matagal kami hindi nagkita ng mama ni Andrea. Maganda? Ganon na nga. Yung ganda mo kasi nagdadala sa'yo. Kaya nga in love ako eh. Ay, alam ko namang may taste ka talaga sa babae. Hindi man ikaw ang pinakagwapo, pero ikaw may pinakamalinaw na mga mata. Ay, good taste lang. Wala na bang mas astig pa sa pagkatao ko, ha? Ay, sige. Yung mga muscles mo, sobrang hug mo talaga. Nakakakiliti yun. Anong pasalubong ko sa kanila? Pabayaan mo na. Hindi mo kailangan magdala dun. Gawin mo na lang yung plano natin. Pero sweetie, dapat magpa-impress muna tayo sa kanila, hindi ba? Tama. Sandali. Bakit parang tahimik naman yata ang buong bahay? Ay, Pelita, ang tagal nating hindi nagkita. Sandali, bakit napadalaw ka yata? Ano pa ba sa tingin mo? Nabalitaan ko kasing ikakasal si Andrea, kaya heto pumunta ako para makatulong sa inyo. Tsaka, may sasabihin sana ako sa'yo. Sige. Teka. Ay nako, para sa inyo to. Pwede niyo magamit ang mga prutas na yan sa kasal ni Andrea. Gusto ko magpasalamat sa inyo. Salamat sa pagtanggap at pag-aalaga kay Marivic. Yan lang ang nakayanan ko. Hindi ka na dapat nagabala. Pakigawa mo nga kami ng hot tea. Sandali, ganito. Yung mga ubas dyan, pakihugasan mo ng mabuti para makakain na si Andrea bago pa yung kasal niya bukas. Sige po. Ay, siguradong masaya ka ngayon, Pelita. Gwapo na at ang tangkad pa ng son-in-law mo. Saan at kailan mo nakita si Aldwin? Kasi pumunta ako dito minsan pero wala daw kayong lahat. Nakita ko yung picture sa invitation. Mukhang may tsura talaga siya. Maiba nga pala ako. Ang gusto ko sana, makasama na sa bayang anak kong si Marivic. Seryoso ka ba dyan? Walang lalaki makakapalit sa kanya. Si Marivic pa rin talaga ang buhay ko. Ang totoo nga niyan, gusto kong maging mabuting ina at puna ng pagkukulang ko sa kanya. Gusto kong bumawi sa anak ko. Ay, nako. Ang sarap naman pakinggan yan, Marisa. Natutuwa ako sa inyo. Hindi ko kasi basta mapayagan si Marivic sa mga plano niya. Ngayong kasama ka na niya, alam ko matutulungan mo siya sa kasal nila ng fiancé niya. May fiancé na daw siya? Bakit ang sabi niya sa amin wala daw? Hindi mo alam ang tungkol doon? Dapat nga ipapakilala na niya sa amin ang fiancé niya kagabi. Anong kalokohan na naman bang iniisip ng babaeng yun? Pelita, pakisabi kay Marivic na mag-impake na siya. Pagdating niya ngayon, pauwi mo na siya sa akin. Hindi naman siya pwede manatili dito lalo na pagkatapos ng kasal nila Andrea. Nakakahiya na yun sa inyo. Walang problema kung gusto niya dito sa amin.
Pero mas magiging komportable nga siya kung makakasama ka na niya sa bahay. Sasabihan ko na siya agad. Sige. Ay, ko. Ay, Mama, ay, akin na. Oh! Nakuha ko silang lahat. Wow, ang gaganda naman ito. Mama? Ang sarap naman ang itsura nila. Mama! Ano Ay, ba kasing nako. napapanaginipan mo't nagsasalita ka pa dyan? Ay, nako. Napanaginipan ko ang isang peach na kahit sa tingin pa lang sobrang sarap na niya talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganon. Parang wala naman kasi talagang peach na ganon sa totoo. Ay, may ibig sabihin siguro yung panaginip ko. Mama, walang ibig sabihin yun. Ay, nako. Hindi po ba umuwi si Kuya Aldwin dito kagabi? Ano na mangyayari sa kasal nila ni Andrea? Wag mo na nga akong tanungin tungkol sa kasal nila. Pakiramdam ko na wala sa atin ang lahat. Ang magagawa lang natin ay umasa na magkaayos sila o maghanap ng bagong mapapangasawa yung kuya mo. Wala pa namang sinasabi sila Ate Andrea, di ba? Ano pa bang masasabi nila sa ginawa natin sa kanila? Kung ganun ma, wala kang dapat alalahanin. May mga proseso pa bago mag-cancel ng kasal. Hindi yung basta-basta magagawa. Kailangan ng agreement sa ganun. Di ba dapat mapag-usapan niyo muna ang cancellation ng kasal? Tama Hindi ko ba? alam kung sadyang bingi ka o nagtatanga-tangahan ka lang, Kimberly. Hindi ba sinabi na nga ng mama ni Andrea na wala ng kasalan? Pero bukas na ang kasal nila, kuya. Hindi naman isang laro ang kasal para i-cancel lang nila ng ganun. Mama, pag nag-cancel sila, hindi tayo papayag. Sigurado magsisisi sila. Ano pagsisisihan nila? Siyempre, dapat tayo humingi ng bayad sa kanila, ma. Baliw ka talaga! Hoy, Kimberly. Di ba sinabi ko na sa'yo magdamit ka ng matino? Ano ba yung suot mo, ha? Saan mo tayo pupunta? Pupunta tayo kila Andrea at magmamakaawa sa mama niya kung kinakailangan. Gagawin na natin ang lahat ng magagawa natin. Kailangan mo akong tulungan dito para matuloy ng kasal ng kuya mo kahit ano pang mangyari. 그 한숨이 그대 눈물이 나를 힘들게 하고 시간 속에